Magsisimula ka ba magnegosyo or nagninegosyo ka na? Tapusin mo tong video na to, sigurado marami kang matututunan. Kung nagninegosyo ka naman na, malamang isa to sa dahilan kung bakit hindi lumalaki ang negosyo mo. By the way, ako nga pala si Jepoy, isang negosyante. Isa rin akong DJ. Kung kailangan nyo pala ng DJ sa club, sa bar, sa event, message lang kayo dito or comment lang kayo mga kanegosyo. Ito nga pala yung sari-sari store ko na malapit sa TIP mga kanegosyo. Kwento ko lang, way back 2015, naitayo ko yung sari-sari store kong yan. Tambayan yan mga kanegosyo ng college student. Naitayo ko yan malapit sa school kung saan ako graduate ng college. Graduate po ako ng marketing management sa TIP Cubao, Quezon City Technological Institute of the Philippines. Nung graduate ako ng college mga kanegosyo, malapit lang kasi yung boarding house ko sa school ko mga kanegosyo. Taga Cavite kasi ako. At nung graduate ako ng college, hindi na rin ako umalis doon sa boarding house ko kasi sobrang accessible sa lahat ng biyahe. North to south, east to west, malapit sa MRT, malapit sa LRT. Sobrang dali ng biyahe ko. Kaya nung nag-work ako as a sales, hindi na rin ako umalis sa boarding house ko. Doon pa rin ako nakatira. Nag-work din ako as a sales representative. Almost 2 years din. At eto hindi masama yung nag-work mga kanegosyo. Ako gusto ko talaga kasi pasukin yung mundo ng pagninegosyo. Kumbaga kanya-kanya lang tayo. Ako gusto kong matuto sa pagninegosyo kaya ako nag-resign. Hindi dahil yung nagtatrabaho kaya yung nagtatrabaho hindi ibig sabihin na masama na sila or wala na silang mararating. Kumbaga kanya-kanya lang po to mga kanegosyo. Ako gusto ko lang kasi magnegosyo talaga. At nag-resign ako sa work ko mga kanegosyo. Naitayo ko yung sari-sari store ko malapit sa boarding house at nagkataon ang community pinagsisilbihan ko is college student. Pang-anim akong sari-sari store mga kanegosyo na nakapaligid sa TIP. Naging tambayan ng estudyante yan. Sa aming anim mga kanegosyo, laging mahal yung benta ko. Mahal ako ng 5 piso, 2 piso. Kasi ang sari-sari store pare-pareho lang naman tinda niyan eh. Ang pinagkakaibahan lang naming mga may-ari ng sari-sari store, yung serbisyo sa customer namin. At malupit ang serbisyo ko. Kaya kahit mahal lang tinda ko, sa akin pa rin sila bumibili mga kanegosyo. Ang natutunan ko sa pagtitinda ko ng sari-sari store o pagninegosyo ko ng sari-sari store, walang focus in one. At hindi may scale up sa level 2 business model ang sari-sari store. Habang buhay kang reseller at never magiging grocery store ang sari-sari store pag lumaki. Ang business model ng sari-sari store, naglabas ka muna ng pera. Namili ka muna ng produkto mo. At kikita ka lang the moment na nabenta mo na yung pinamili mong product. Sa grocery store mga kanegosyo, magbabagsak muna si supplier sa may-ari ng grocery store at babayaran ng may-ari ng grocery store within 3 to 4 months pa. Platform business model. Same business model sila ng hardware. Magbabagsak muna si supplier, magbabayad yung may-ari ng hardware or grocery store within 3 to 4 months. Cash flow, gaming. Panalo sa cash flow dito yung may-ari ng grocery tsaka may-ari ng hardware. Pwede nilang gamitin yung pera sa pambayad ng renta, pambayad ng empleyado, pwede nilang gamitin sa pambayad ng bills, kuryente, tubig, pwede nilang gamitin yung pera sa mabilis na transaction na pagpapaikot ng pera, nakikita sila, na sure nakikita sila. Kasi within 3 months pa nila babayaran eh.
para silang umutang sa bangko na walang interes sa loob ng 3 buwan. Kaya never magiging grocery ang sari-sari store, mga kanegosyo. Jepoy, ayun gagawin namin, sasara na namin yung sari-sari store. Wag. Kumikita yan, ako kumita din naman ako sa sari-sari store. Hindi ko ibig sabihin na isara nyo yung sari-sari store nyo. Hindi porket hindi na may scale up sa level to yan. Diyan pa rin yan kasi nagpapasok ng income sa inyo yan. Pero mag-isip kayo ng isang negosyo na pwedeng i-scale up. Halimbawa, ice tube. Yung ice tube, mga kanegosyo, pwedeng applyan ng distribution model. Doon ka tunay nakikita. Yung ikaw nagbabagsak sa palengke nyo, sa mga kiosk, ayun ang tunay nakitaan, mga kanegosyo. Tas focus lang sa isa, ice tube lang ang tinda mo. Kaya kung magsisimula kang magnegosyo, sikapin mo mag-focus in one, is hanapin ng community ng mayaman, brandingan yan, applyan ng sistema, at pangatlo, i-scale up sa level 2 business model yung negosyo mo. Pang-apat, kailangan na natin gumawa ng original content. Dahil kasama na sa trabaho natin yan bilang negosyante, paggawa ng original content. Mapapansin nyo naman yung mga kumikitang negosyo ngayon, puro gumagawa ng original content. At kung umabot ka sa dulo na video na to, subscribe ka naman sa akin, heart mo na rin tong video ko. Comment ka na lang din, sari-sari store kung may negosyo kang sari-sari store. Bilang negosyante, huwag natin kalimutan mag-pray kapag dumadanas tayo ng pagsubok or struggle sa pagninegosyo, kahit anong religion natin. Ingat tayong lahat. Peace.